No? Bawat salita rin, ibig sabihin, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Dahil yan po ang ating pagkain spiritual. No? Sapagkat ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. No? Ang spirit, ito po ang pagkain po nito ay ang salita po ng Diyos. Ang body and soul, ito ang pagkain po nito, yung kinakain natin dito sa mundo. Kaya nung patay pa ang espiritu mo, lagi ka lang nagugutom sa pagkain dito sa mundo. Nung mabuhay na ang espiritu mo, ay nagugutom ka na rin, hindi sa pagkain, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Kasi ang pagkain ng ating espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya natuloy po kami nag-aanyaya po sa inyo na samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon sa lugar po ito. So ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po na tinatawag na panunumbalik natin sa Diyos. No? So paano ba tayo magbalik loob sa Diyos? Na sabagat ang tao po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang gusto ng Diyos ay mapanumbalik tayo sa Kanya. Kaya, kailangan po natin magbalik loob sa ating pong Panginoon. So, dito ay ating pong pag-aaralan ang patungkol po sa tinatawag na pagbabalik loob natin sa Diyos. Okay, bago po tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Okay, Panginoon, maraming salamat sa oras po ng Diyos, pagpalayugan ang mga nakikinig sa YouTube channel, sa FB, maging sa lugar ng Building 30 ito, Diyos, bagamat namin sila kasama sa loob ng Bahay Sambahan ito, Lord. Alam po namin na ang mga salita ay kanila rin mapapakinggan kahit sila ay nasa labas. At dalay ko, Diyos, na salitang ito ay maging buhay at maging pagpapala sa kanila na magkaroon sila ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, na pinili mo at tinirang mo para maging kabahagi doon sa buhay na walang hanggan. Kaya puli ikaw, Diyos, sa mga oras mo ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay sinasabi po ng banal na kasulatan yung pagbabalik loob po natin sa Panginoon kung paano ba tayo makapagbabalik loob sa Diyos. So una po, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Diyos mismo, ang Ama mismo, ang gumagawa ng paraan para makalapit tayo kay Jesucristo para makapagbalik loob sa Diyos. So, ang Ama ang gumagawa para makalapit tayo kay Jesucristo na sinasabi ng banal na kasulatan doon sa John chapter 6 verse 44 hanggang 47, ang sabi ng banal na kasulatan, walang makakalapit sa akin maliban akay siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natuto sa Kanya ay lalapit sa akin. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, yung pagbabalik loob natin sa Diyos, ang ginagamit ng Panginoon para makapagbalik loob tayo, siya mismo ang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Diyos. Inaakay ka ng Diyos para makilala mo si Kristo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya hanggat hindi ang isang tao, hanggat hindi inaakay ng Ama para makilala niya si Kristo, hindi niya talaga makikilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Ngunit kapag siya ay inakay ng Diyos, ay dadali siya sa ating Panginoon Kristo at maglilingkod po siya. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Ama mismo ang gumawa ng paraan
gumagawa para makalapit tayo kay Jesucristo. Pangalawa, ang pagbabalik loob sa Diyos, si Jesucristo ang ginamit ng Diyos para makapagbalik loob tayo sa Diyos. Ginamit niya ang ating Jesucristo. Ang sabi sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang ginagamit ng Diyos. Sinugo niya kanyang bugtong na anak para manumbalik tayo sa Kanya. At kapag tayo ay tumanggap kay Kristo, hindi po tayo mapapahamak, kundi ang sabi niya, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya sa Gawa chapter 4 verse 1, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa sinong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos sa mundong ito para ang tao ay maligtas, para ang tao ay makapagbalik loob sa Diyos, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag nakikilala mo si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas mo, alam mo na ang Diyos ang nagdala sa iyo para makilala mo siya. At ginamit ng Diyos si Kristo para sa pamamagitan niya ay makapagbalik loob ka. Ang sabi doon sa John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ ay ganito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya hanggat hindi nakikilala ng isang tao si Kristo, hindi siya makakarating doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, sabagat siya lamang ang daan papuntang langit. Siya lamang ang ginamit ng Diyos para ikaw ay maligtas. Kaya dito makikita natin na ang pagbabalik loob ng Diyos, ang pagbabalik loob natin sa Diyos, ang ginamit ng Panginoon, o ginamit ng Diyos para makapagbalik loob tayo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan yung kung paano tayo makapanumbalik sa Diyos. Na makakapanumbalik tayo sa Diyos kapag nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Espiritu Santo ang ginamit ng Diyos bilang tatak sa mga taong nagbalik loob sa Diyos. Bilang tatak sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang Espiritu Santo para ikaw ay tatakan. Ito yung magiging tatak mo para ikaw ay makapasok sa pintuan ng langit kapag ikaw ay namatay sa mundong ito. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit kapag ikaw ay nalagutan na ng hininga, haharap ka sa Diyos kung wala kang pananalig at panampalataya sa Panginoon, hindi ka papasok sa langit. Ngunit kung ikaw ay mayroong pananalig at panampalataya kay Kristo at may tatak ka ng Espiritu Santo, tiyak na makakarating ka doon sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Gawa, chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo ang talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Wago.
at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Yan ang pinakatatak ng mga taong nagbalik loob sa Diyos. Binibigyan ng Diyos ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa Kanya, bilang tatak na siya'y pinatawad na sa Kanyang mga kasalanan. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, ang sabi niya, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo nang ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kagalakan. Purihin natin ang Kanyang kaluwalhatian. So yan ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik loob natin sa Diyos ang ginamit ng Panginoon para patunayan na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan at tinanggap na ng Diyos ang iyong pagbabalik loob sa Diyos. Ikaw ay binigyan ng tatak ng Espiritu Santo. Bilang tatak ito ng pagkahirang sa iyo. Bilang tatak na ikaw ay tinatawad na sa iyong mga kasalanan. Sa Ephesians chapter 4 verse 3, verse 30 hanggang 32, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. So yan ang sinasabi ng Biblia, na tutubusin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kapag tinubos ka na at tinatawad ka na at tinanggap na ng Diyos ang iyong pagbabalik loob sa Kanya, bibigyan Kanya ng tatak na katibayan na ikaw ay meron ng karapatan na pumasok doon sa kabuhay na walang hanggan. Kailan tayo papasok sa buhay na walang hanggan? Ang sabi sa Biblia, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. So hanggat nasa katawang lupa tayo, hanggat nandito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi mababa sa atin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ngunit ang sabi niya sa 1 John chapter 5, verse 13, isinusulot ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So hanggat nandito tayo sa mundo ito, ay pinaalam ng Diyos kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, naglilingkod kay Kristo, pinapupurihan mo si Kristo, kapag ikaw ay nalagutan ng hininga, namatay ka sa mundong ito, 100% ang sabi niya, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kailan mangyayari yun? Ang pag-alis natin sa mundong ito ay biglaan lang. Nandiyan ikaw ay natutulog, pwede kang mamatay. Nandiyan ikaw ay naglalakbay, pwede kang mamatay. Handang ikaw ay kumakain, pwede kang mamatay. Ibig sabihin, ang kamatayan, ito yung susi para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Pero huwag kang magpapakamatay para mapasa yung buhay na walang hanggan. Hayaan mong matapos ang kontratang ibinigay sa iyo ng Diyos kung kailan ka, hanggang kailan ka ang mabubuhay sa mundong nito. At least, alam mo ang daang papuntang langit. Alam mo na ikay naglilingkod kay Kristo. Alam mo na ikay sumasampalataya kay Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay mo dito sa mundong ito, nakakatiyak ka kapag ikaw ay umalis sa mundong nito na hindi mo inaasahan, na hindi mo alam, nakakatiyak ka maging katulad ni Lazaro nandun sa piling ni Abraham. Pero kapag hindi ka maglilingkod kay Kristo, hindi ka nanumbalik sa Diyos, ikaw ay magiging katulad ng isang mayaman. Bagaman siya ay mayaman, nung siya ay namatay, siya ay dinala sa halis ng pagdurusa. Doon siya ay naghihirap sa apoy ng impyerno. At doon ay hindi na siya makakatakas at hindi na makakalis. Bakit? Sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos
na manumbalik sa Diyos. Binigyan siya ng pagkakataon na makilala niya ang tagapagligtas. Pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Kaya habang buhay po tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Dahil kapag hindi natin pinaglingkuran ng Diyos, darating ang panahon na mabibigla ka, wala ka na pala rito sa mundo. Ikaw pala ay nasa kabilang buhay na. At sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay pag-uuko. Ibig sabihin, magigising ka na lamang, nasa hukuman ka na ni Kristo. At doon ay tatanggapin mo kung ano ang gantimpalang ibibigay sa iyo. Ang magandang gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Ang hindi magandang gantimpala, ang apoy ng impyerno. Bakit? Sabagat nung siya'y nabubuhay, hindi siya naglilingkod kay Kristo. Wala siyang panahon sa Diyos. Siya ay busy. Ang sabi ng Biblia, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay. Ang isang araw ay para sa akin. Ilan ito para sa akin. Ang sabi ni Jesus Christ, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Sabagat ang kayamanan mo dito sa lupa ay sa ayaw mo sa hindi, iiwan mo yan sa takdang panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngunit ang kayamanan doon sa langit, yan yung hindi nasisira at hindi kukupas. Sabagat yan ay inihanda ng Diyos para sa iyo, para sa mga taong tapat at nagbalik loob sa Diyos. So dito ay sinasabi ng Biblia na ang pagbabalik loob sa Diyos, ang Espiritu Santo, ang ginamit ng Diyos bilang tatak sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Kaya mayroon tayong banal na Espiritu sa ating puso, sa loob ng ating katawan, sapagkat iyan ang nagdadala sa atin patungo sa bahay-sambahan at makikinig tayo sa salita ng Diyos. Last but not the least, ang pang-apat, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang instrumento ng Diyos sa pagbabalik loob ng tao sa Diyos ay ang banal na kasulatan. Ang Biblia, ang instrumento ng Diyos para ikaw ay makapagbalik loob sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos, at maniwala ka sa salita ng Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 17, ang sabi niya, mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya habang ikaw ay nagbabasa ng Biblia o habang ikaw ay nakikinig sa mga nagbabasa ng Biblia, kapag napapakinggan mo ang salita ng Diyos, ito yung nag-aakay sa iyo sa matuwid na pamumuhay. At nalalaman mo ang daan ng kaligtasan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8 hanggang 9, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So doon ay sinasabi ng Biblia, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, pinaniniwalaan mo ng Biblia ay salita ng Diyos, lumalakas ang iyong loob at nagkakaroon ka ng tagumpay sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya na naglilingkod sa Diyos.
Sa 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21, kaya naman lalong timibay ang aming paniniwala sa ibinahayag ng mga propeta. Makakabuti itong pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumataglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyo, walang makapagpapaliwanag ng alimang propesya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik loob natin sa Diyos, ang kanyang instrumento para ikaw ay makapagbalik loob sa Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang Biblia, dapat natin ito paniwalaan. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 1, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak nasa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng ating kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So yan ang salita ng Diyos. Buhay na ito ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang may talim. Tumatagos ito sa kasukasuhan ng ating kaluluwa at espiritu. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang Biblia, maraming patutuo. Dahil sa salita ng Diyos, maraming tao ang nabago. Maraming tao ang naging mabuti, dating masama, at dahil siya ay naniwala sa salita ng Diyos, siya ay naging mabuti. Naging matuwid at nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Sa Romans chapter 15 verse 4, ano man na naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya kapag tayo nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa nangangaral ng Biblia, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Lumalakas ang ating buhay, spiritual, at naging matatag ang ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Sa Bayag chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat nito. Ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasasaad dito, sabagat malapit na itong maganap. Kaya mapalad ang taong naniniwala sa salita ng Diyos. Mapalad ang mga taong na bumabasa ng Biblia, unang salita ng Diyos. Sabagat darating ang araw, darating ang panahon na ang salita ng Diyos, ito po ay mawawala. Kailan ito mawawala? Ang sabi sa Biblia, kapag naipahayag na ang mabuting balita sa apat na sulok ng daigdig. Ang Biblia, ito'y mawawala sapagkat wala ng taong makikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ang bunga nito ay kaligtasan. Kapag pinaghiwalaan mo at napapakinggan mo ang salita ng Diyos, ang bunga nito ay kaligtasan. Ang sabi ng Jesus Christ, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita upang sinumang sumampalataya ang sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So kapag naipangaral na ang mabuting balita sa apat na sulok ng daigdig, ang salita ng Diyos ay hindi na ito mapapakinggan sa takdang panahon. Ang sabi sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, darating ang panahon na pairaling ko sa sanlibutan ang tagutom. Hindi sila magugutom sa pagkain, hindi sila mauuhaw sa tubig, kundi ang kagutuman nila ay ang aking mga salita.
Ang kauhawan nila ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa ilaga, timog, kanluran at silangan. Hanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit ito ay hindi nila masusumpungan. Kaya hanggat nasusumpungan pa natin ang salita ng Diyos, bukas pa ang biyaya ng Diyos na kaligtasan at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa mga taong makakarinig ng salita ng Diyos mula rito, maging sa FB, sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang dako, sa ibang bansa na makapapanood ng YouTube po nito, ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Sa mga oras po nito, pagpalain po tayo ng Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga oras po nito, God, sa mga taong nakakarinig. Unang-una dito sa Building 30, Panginoon, Building 31, Building 29, maging sa buong Arumaw, Diyos, dalahin ko, Lord, na magkaroon ng kapayapaan ng lugar nito, Diyos, at patuloy na maramdaman nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, at patuloy na pagpalain ang lugar nito, Lord. Salamat sapagkat mayroon kang gagawin, mayroon kang mga taong ililigtas at makakasama namin sa gawain nito, Diyos. Salamat sa kanila at salamat din sa paggamit niyo po sa amin. At pinili niyo kami para pamahalaan ang munting tahanan, munting gawain nito, Diyos. Ngunit dalangin namin, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalaman at karunungan upang magampanan namin ang tungkulin na inatan niyo po sa amin. Alam po namin na aming tungkulin ay magligtas ng kaluluwa upang sila'y magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa hapong ito, Diyos. Maging ang pinanggalingan ng aming Orinti, Panginoon, dalahin ko, God, magumali ang pagpapala sa kanila, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, ang katawang physical ay patuloy na lumusog para magamit nila ito, Panginoon, sa kanilang ikabubuhay. Mula Lunes hanggang Sabado at pagdating ng araw ng Linggo, sila'y mamamahinga upang ika'y paglingkuran, papurihan at pasalamatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat sa mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. At bago po tayo magtapos, ay announcement po. Ang ating pong gawain sa lugar po ito ay 2 o'clock po ng hapon. At matatapos po tayo ng 4 o'clock. No, kaya welcome po namin kayo sa gawain ng ating Panginoon. Tuwing linggo po yun, no? Marami man tayo o kaunti ay nagpapatuloy po ang ating pong gawain. Matatapos lang po ang ating gawain kapag nalagutan na po tayo ng hininga. No? Kapag nalagutan na tayo ng hininga, it is finished at pupunta na po tayo sa ipinangako ng Diyos na tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya salamat at mamaya po meron tayong discipleship training doon sa Happy Land. Nagsisimula po tayo ng alas 6 hanggang alas 7. And then bukas meron tayong Bible study doon po kay chairman sa office niya. Nagsisimula ang ating Bible study sa lugar na yon, sa Barangay 105. Ay nagsisimula tayo ng alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Isang oras lang po ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po tumayo at darap po tayo sa panguling gawain po natin sa Panginoon. Sa oras po ito. Because His given
Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito na pinagkaloob mo sa amin. Naway magkaroon sa aming puso ang mga salita na pinangako mo sa amin. Maraming salamat sa aming pastor na sa gawa ng gawain. Panginoon, maraming salamat po. Pangalan ni Jesus na ating pagpagtas.